Ayan na naman yung dalawang magjowa na parang mag-sugar mommy. Sambit ng tsismosang magkapitbahay nang magkasintahan na Sarah at Leonard. Si Sarah ay nasa edad 38 na at ang kasintahan na si Leonard na nasa edad 30 lamang. Halos 8 taon ang pagitan. Galing silang jogging na dalawa at magbubukas na ng tindahan. Kayo ha, mga tsismosa kayo. Agang-aga nyo nagngungulngulan dyan. Singhal ni Leonard dahil narinig niya ang sinabi ng mga tsismosa. Kuya, ano ka ba? Huwag mo na nga silang pinapansin. Saway naman ni Sarah. Magsasawa din niyang mga yan. Dagdag pa nito. Samantala, bigla namang naghiwa-hiwalay ang mga tsismosang nasa kalsada ng singhalan ni Leonard. Sumusobra na kasi mahal. Kalmadong tugon ni Leonard habang nagbubukas ng tindahan nila. Alam ko naman yon, pero hindi naman tayo magkakapera sa kanila, diba? Kaya maghanap buhay na lang tayo at dedmahin yung mga yan. Nakangiting sambit ni Sarah habang inaayos naman ang mga paninda. Mayroon kasing mini grocery store si Sarah. Hanap buhay niya na ito bago pa niya makilala si Leonard. Bukod dito ay may adopted child din siya, si Ashley, na nasa edad 19. 9 years old ito ng ampunin ni Sarah. Mulang nakarelasyon si Sarah ng matagal na panahon, kaya naman sobrang napamahal na sa kanya si Leonard at dito na umikot ang mundo niya kasama ang adopted child na si Ashley. Ang bigat naman nito. Reklamo ni Sarah sa kanyang sarili. Tulungan na kita. Nagulat si Sarah nang biglang kinuha sa kanya ng isang lalaki ang kanyang bitbitin. Ay! Bahagyang nagulat si Sarah at inagawang bitbit sa lalaki. Relax ka lang. Hindi ako magnanakaw. Natatawang sambit nito. Natawa tuloy si Sarah at panatag na iniabot sa binata ang kanyang bitbitin. Leonard nga pala. Pagpapakilala nito. Sarah. Sambit naman ni Sarah, sabay nag-shake hands sila. Simula noon ay hindi na tinantanan ni Leonard si Sarah. Pwede ba tayong manood ng sine mamaya? Treat ko. Yaya ni Leonard. Tingnan ko lang schedule ko ha. May tindahan kasi ako eh. Bahagyang tugon naman ni Sarah. Pero nang gabi din namang iyon ay nagpakita si Sarah kay Leonard at nanood sila ng sine. Doon naramdaman ni Leonard na gusto rin siya ni Sarah kaya mas lalo niya pa itong kinulit. Sarah, gusto kita. Pagtatapat ni Leonard sa dalaga. Hindi nagsasalita si Sarah at nanatiling tahimik. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? May edad na ako sa'yo, Leonard. Kung tatanungin mo ang edad ko, nasa 37 na ako. Ikaw, 29. Halos 8 taon ang gap natin. Ano na lang ang iisipin ng tao sa atin? May isa pati akong anak na babae. Natatakot ako na baka hindi kanya magustuhan dahil sa layo ng edad natin. Bakit ko iisipin ang sasabihin ng iba? Wala akong pakialam sa sasabihin nila, Sarah. Gusto kita. At gusto mo rin ako, hindi ba? Sabihin mong oo. Halos nagmamakaawa na sambit ni Leonard. Umiling-iling si Sarah. I'm sorry, Leonard. Pero hindi ko alam sa ngayon. I'm sorry. At tumakbo palayo si Sarah. Pag-uwi ni Sarah ay hindi na siya pinatahimik ng tiwa niya. Bawat pagpikit niya ay si Leonard ang nasa isip niya. Kinabukasan ay kinausap niya si Ashley. Anak, what if mag-boyfriend si Mommy? Tanong ni Sarah. Pakilala mo muna sa akin, Mama. Kailangan ko ma-make sure na good siya, diba? Tugon naman ni Ashley. So, pumapayag ka? May ngiti sa mga mata ni Sarah. Oo naman. Tumango-tango si Ashley. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sarah. Isinama niya si Leonard sa bahay niya upang makilala nito ang anak na si Ashley. Anak, si Tito Leonard mo. Pagpapakilala naman ni Sarah kay Leonard. Leonard, ang nag-iisa kong anak, si Ashley. Matipid namang ngumiti sa isa't isa, si Ashley at Leonard. Basta kaya ako sa anak mo? Tanong ni Leonard kay Sarah habang hinahatid siya sa gate nito. Oo naman, kilala ko naman yun kung ayaw niya sa manliligaw ko. Tugon ni Sarah. Paano ba yan? Di sasagutin mo na ako kasi gusto naman ako ng anak mo eh. Ang bilis mo naman. Doon din naman tayo pupunta, di ba? Sige na, umuwi ka na. Mag-uusap pa kami. Ganun. Sige, bukas ah.
Dapat may sagot ka na bukas. Oo na. Natatawang sinarahan ni Sarah ang gate. Ang kulit? Sambit pa niya sa kanyang sarili. Pagbalik ni Sarah sa loob ng bahay, ay naroon pa si Ashley. Sanay kasi itong tumambay sa sala kapag wala pa si Sarah. O anak, bakit gising ka pa? Hinihintay po kita. Malambing na tugon ni Ashley. Lumapit si Sarah sa tabi nito at yumakap. Okay na ba sa'yo si Tito Leonard mo? Biglang tanong ni Sarah. Basta ba hindi kanya sasaktan at aalagaan ka niya? Tugon ni Ashley. Oh, salamat anak. Kinabukasan ay nakapagkita si Sarah kay Leonard. Anong desisyon mo? Tanong ng binata. Tumango-tango lamang si Sarah. Anong ibig sabihin ng mga tangong-tango na yan? Oo na, sige na, payag na. Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Leonard. Tumango muli si Sarah. Yes! Woo! Tayo na! Sobrang saya ni Leonard at nakakamit na niya ang hinihintay na matamis na oo mula kay Sarah. Naging mabait at responsableng nobyo si Leonard kay Sarah. Hindi ito pumalya na iparamdam kay Sarah ang pagmamahal na ipinangako niya noong nanliligaw pa lamang siya dito. Binalot sila ng intriga at chismis dahil sa layo ng edad nila sa isa't isa. Pero si Leonard ay nanatiling matibay at hindi nagpapatinag sa mga naririnig at sinasabi sa kanya ng mga tao. Bagkus ay lalo pa niyang inaasar ang mga taong nakapaligid sa kanila. Mahal, magsama na tayo. Sambit ni Leonard. Ha? Seryoso ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa desisyon ng nobyo. Oo, bakit? Uso naman na ngayon yun, hindi ba? Tsaka, napapagod na rin ako sa araw-araw na pagdaan ko dun sa chismosahan sa inyo. Kapag nandun ako, makakaganti na ako sa kanila. Mahal, hindi naman natin sila kailangang pansinin eh. Ang importante yung tayo, di ba? Ayaw mo ba akong kasama sa bahay? Nagiba ang mukha ni Leonard. Hindi naman sa ganun mahal pero syempre kailangan ko pa rin kausapin si Ashley. At nang gabing yun ay kinausap nga ni Sarah ang anak na si Ashley. Nagulat na lamang si Sarah sa mabilis na tugon ng kanyang anak. Pumapayag ka na. Dito tumira si Tito Leonard mo kasama natin. Nagtatakang tanong ni Sarah. Oo naman po. Okay naman po si Tito Leonard eh. Salamat anak. Niyakap ni Sarah ng mahigpit si Ashley. Agad na naglipat si Leonard sa bahay ni Sarah. Nagsama sila tulad ng ginagawa ng normal na mag-asawa. Kumbaga ay live-in partner na. Mas lalo silang naging lulan ng mga chismis at balita sa baryo. Ngunit si Leonard at Sarah ay walang pakialam. Naging loyal at mapagmahal naman na nobyo si Leonard sa pagsasama nila ni Sarah. Hindi ito nagkulang sa pagiging maalagain at masipag na kasintahan. Hanggang sa naisipan na ni Sarah na magpakasal na silang dalawa ni Leonard. Magpakasal na tayo, mahal. Si Sarah na mismo ang nag-open up kay Leonard. Natatawa naman si Leonard. Bakit? Anong nakakatawa sa sinabi ko? Nagtatampong tanong ni Sarah. Lumapit si Leonard kay Sarah at niyakap ito ng mahigpit. Walang nakakatawa. Pero natutuwa lang ako sa'yo kasi diretso mo nang sinabi sa akin yan. Bala ko pa naman sana na mag-propose sa'yo next month. Inaunahan mo ako. Napangiti naman si Sarah. Hindi ko naman kailangan ng mga ganyang kaartehan. Basta maikasal lang tayo, mahal. Ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Talaga ba? Ay siya. Paligayahin mo na muna ako ngayon. Pagbibiro ni Leonard. Hinampas naman ni Sarah ang nobyo sa braso. Loko ka talaga. Natatawang sambit ni Sarah. Ano, gusto mo na ba talagang magpatali? Tanong muli ni Sarah. Tumayo si Leonard at kumuha ng tali. Iniabot ito sa kanyang nobya. Ano to? Tanong pa rin ni Sarah. Itali mo na ako. Hagalpak na si Sarah. Sobrang saya niya sa piling ni Leonard at hindi niya pinagsisisihan na nagsama sila. At ngayon ay ikakasal na. Bagay ba sa akin, anak? Tanong ni Sarah kay Ashley habang nasa isang butik sila na magtatahi ng gown niya. Tumango-tango lang si Ashley ng bahagya na tila ay hindi interesado. Mama, may tatanong lang po ako. Bigla nitong imik. Ano yun?
Tugon naman ni Sarah habang busy sa pagtitingin ng iba pang mga nakadisplay na gown. Posible po pala yun. Yung kahit wala ng proposal lang guy pero magpapakasal pa rin. Natigilan si Sarah sa ginagawa at tumingin ng malamlam kay Ashley. Saglit pa ay lumapit ito sa anak at kinausap. Alam mo anak, hindi naman lahat ng nakikita mo sa TV ay nangyayari lahat sa buhay ng tao. Oo, may iba na nagpo-propose. Minsan bongga pa nga, diba? Pero meron pa rin nag-i-exist na katulad namin ni Tito Leonard mo na masaya na sa kung anong plano namin. Ngayon, nagkasundo na rin naman kami na mag-settle down. I think deserve ko naman yun anak, diba? Tsaka hindi naman ako magbabago sa iyo Magkakasama pa rin tayo sa iisang bahay. Malambing na paliwanag ni Sarah kay Ashley, sabay yakap dito ng mahigpit at halik sa noo. May tila malalim na iniisip naman si Ashley. Pag-uwi nila ay kinausap ni Sarah si Leonard. Mahal, parang hindi pa ready si Ashley sa kasal natin. Malungkot ang boses na sambit ni Sarah. Ha? Paano mo naman nasabi? Parang gulat namang tanong ni Leonard na naupo pa mula sa pagkakahiga. Nakausap ko siya kanina nung namimili ako ng gown ko. Tapos alam mo yung tanong niya na out of nowhere. Tulad ng bakit tayo magpapakasal nang wala ka naman daw proposal? Napangisi naman si Leonard at bumalik na sa pagkakahiga. Ano ba naman yung anak mo? Siya, sige, bukas sa harapan niya. Magpo-propose ako sa'yo. Sambit ni Leonard at bumalik na sa paglalaro ng kanyang cellphone. Sira ka talaga. Sambit naman ni Sarah, sabay humiga na rin at niyakap si Leonard. Kinabukasan ay abala pa rin si Sarah at Leonard sa pag-aasikaso ng kanilang paparating na kasal. At dahil busy nga ang magkasintahan, ay si Ashley ang madalas na tao sa tindahan. Napapansin naman ni Sarah na tila walang gana ang anak na si Ashley, ngunit hindi na lamang niya yun pinapansin dahil iniisip na lamang ni Sarah na nagtatampo lamang ito. Ashley, anak. Tawag ni Sarah dahil pinuntahan niya ang dalaga sa may tindahan. Yes, Mama. Aalis na muna ako saglit ha. Imimit ko lang yung gagawa ng giveaways. Dita ka na muna. Babalik ako agad. Mama, sino pong kasama ninyo? Ako lang naman. Bakit? Gusto mo ba akong samahan? Hindi na po ma. Mainit. Tinatamad ako. Natatawang tugon ni Ashley. Sus, siya sige. Buy na lang ako ng pasalubong sa'yo. What do you want? Milk tea po. Okay. Sige, aalis na ako. Ikaw na munang bahala dito ha. At umalis na si Sarah. Dahil napadaldal na si Sarah sa kaibigan, nagagawa ng giveaways nila para sa nararating na kasalan, ay inabot na siya ng gabi. Maya-maya pa, ay nag-chat na si Leonard. Mahal, anong oras ka makakauwi niyan? Chat ni Leonard. Nako, nag-message na si Leonard. Sambit naman ni Sarah na akamang re-reply na sana ang nobyo. Ano ka ba? Uwi ka na agad niyan. Minsan lang tayo magkaharap eh. Hintayin na natin yung asawa ko para makilala mo naman. Awat naman sa kanya ng kaibigan. Ha? Sige ba? Basta free na yung 10 giveaways ko ha. Pagbibiro ni Sarah, napatawa naman ang kaibigan niya. Mahal, sorry. Mamaya pa ako makakauwi kasi mahinihintay lang kami ha. Kumain na kayo dyan ni Ashley. Update kita mamaya pag pauwi na ako. I love you. Reply ni Sarah sa chat ni Leonard. Ganun ba? Sige, ingat ka dyan ha. Message mo ako pag pauwi ka na, okay? I love you too. Reply ni Leonard. Lumipas ang halos ilang minuto lamang na pagkakachat ni Sarah at Leonard, ay tumawag na ang asawa ng kaibigan niya. Nako Sarah, hindi daw makapunta ang asawa ko, next time na lang daw. Pasensya ka na't nag-aabala ka pa maghintay. Ihahatid na lang kita para naman pangbawi sa'yo. Nahihiyang sambit ng kaibigan ni Sarah. It's fine. Okay lang ako. Ano ka ba? Dala ko rin naman yung sasakyan ko. Next week na lang tayo, okay? O sige, ingat ka, okay? Bye! Nagpaalam na sila sa isa't isa at tumiretso na rin si Sarah sa kanyang sasakyan. Binuksan ni Sarah ang kanyang cellphone at akmang magsasabi na kay Leonard na pauwi na siya. Ngunit naisip niyang surpresahin ng nobyo. At tulad ng sinabi niya, nabibilihan niya ng pasalubong na milk tea si Ashley
ay binilihan nga niya ito. Bumili din siya ng pasulubong para kay Leonard. Habang nasa daan si Sarah, ay bigla naman siyang naplatan. Mabuti na lamang at malapit lamang siya sa isang vulcanizing shop. Doon ay naiwan na muna niya ang kanyang sasakyan upang maayos at nagpasya na siyang mag-commute. Dahil papasok pa yung bahay nila at nagpababa na lamang si Sarah sa may kanto, pero malapit na rin naman kaya pwede niya nang lakarin. Pagpasok niya ng gate ay tila may kaba siyang naramdaman. Hindi niya yun maipaliwanag sa sarili, ngunit alam ni Sarah na parang may iba. Lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang pagpasok niya ng pinto dahil ang tahimik na tila walang tao. Nakakapagtaka lamang dahil wala si Ashley sa salas na madalas ay nanonood ng palabas kapag naghihintay siya. Ang aga naman ata matulog ni Ashley. Sambit ni Sarah sa kanyang sarili. Si Leonard naman ay inaasahan na niyang nasa kwarto na nila, lalo at si Ashley lamang ang kasama sa bahay. Kaya naman dumiretso na si Sarah sa kanilang kwarto upang magpalit na muna ng damit. At hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nakaangat ang pinto ng kanilang kwarto. At hindi pa man si Sarah nakakalapit ay rinig na niya ang ungol ni Ashley. Mga ungol na lalong mas nagpabilis ng tibok ng puso ni Sarah. Nanginginig ang buong katawan at kalamnan ni Sarah na hinarap ang katotohanan sa likod ng mga ungol ni Ashley. Dinagdagan pa ng hinahabol na hininga ng kanyang nobyo na si Leonard. Miss na kita. Sambit pa ni Leonard sa dalagang si Ashley na nakaibabaw sa kanya. Miss din kita. Alam mo ba? Maate namang tugon ni Ashley. Bigla na lamang nilang narinig na may bumagsak na bagay. Nabitawan pala ni Sarah ang milk tea na sana ay pasalubong niya sa anak na si Ashley at para kay Leonard. Bigla namang umalis sa pagkakaibabaw kay Leonard si Ashley at tinakpan ang hubad niyang katawan ng kumot. Dali-dali naman si Leonard na nagsuot ng boxer shorts. Nanatiling tulala, basag, at tila binuhusan ng malamig na tubig si Sarah. Ang kanyang mga mata nananlaki at hindi kumukurap. Mahal. Sinubukan ni Leonard na magpaliwanag. Samantalang si Ashley ay hindi naman makatingin ng diretsyo at nakayuko lamang. Kaya ba, ayaw mong makasal kami ng Tito Leonard mo? Kaya ba pinaparamdam mo na wala kang kagana-gana sa lahat ng mga preparations namin? Kasi ikaw pala yung mismong tutol. Sambit ni Sarah sa pinakamahinahon na salita. Kasabay ng mga tanong na ito ay ang pagpatak ng mga luha ni Sarah. Mga luhang hindi malaman kung paano titigil, kung paano hihinto. I trusted you too. Huling mga salitang sinambit ni Sarah at nagtatakbo ng palabas ng kwarto. Dumiretso si Sarah sa may garden at doon na ibinuhos ang nararamdaman. Napahagulgol na si Sarah. Nang gabi ding yun ay sa guest room siya natulog. At kinabukasan ay maagang umalis si Sarah upang makipagkita sa isang kaibigan, si Danica. That's insane, Sarah! Ang sarili mong anak, ang kabit ng fiancé mo? That's so stupid! Gulat na reaksyon ng kanyang matalik na kaibigan na sana'y magiging bridesmaid niya, si Danica. Walang maisagot si Sarah kung hindi ang pagtulo ng mga luha. So, paano na ang kasal niyan? Wala na? Hindi na tuloy? Umiling-iling si Sarah. Wala ka bang ginawa nang makita mo sila? Ganun-ganun na lang yun, Sarah. Anong gusto mong gawin ko, Danica? Saktan ko si Ashley. Saktan ko si Leonard. Alam mong hindi ko kayang gawin yun. Ang alam ko lang, ayoko na silang makita pa. Nandidiri ako sa tuwing naaalala ko ang ginagawa nila pagpasok ko ng kwarto. At napahagulgol na naman si Sarah. Lumapit naman si Danica at hinagod-hagod ang likod ng kaibigan. So anong plano mo na niyan? Tanong ni Danica. Napabuntong hininga si Sarah at tumitig ng malamlam. Gusto ko na munang magpakalayo-layo. Gusto ko na munang makalimot. Sinubukan ni Sarah na kalimutan ng mga nangyari.
Nagpakalayo-layo siya at nilibang ang sarili sa iba't ibang klase ng bagay na maaari niyang gawin. Traveling, surfing, bar hopping, shopping, at kung ano-ano pa. Ngunit kahit anong gawin ni Sarah, ay umuuwi pa rin siyang luhaan at malungkot. Hindi niya pa rin maiwasan na hindi isipin ang ginawang pagtataksil sa kanya ng anak-anakan at ng taong minahal niya ng totoo. Bawat kilos at bawat pikit ng kanyang mga mata ay naaalala pa rin niya ang nangyari. Ano sa tingin mong gustong pasalubong ni Tito Leonard mo? Tanong ni Sarah kay Ashley. Gusto nun shawarma. Tugon naman ni Ashley. Ang galing mo naman anak. Alam mo na ang gusto niya ha? Super close na talaga kayo. Anong ginagawa mo dito Leonard sa kwarto ni Ashley? Biglang lumabas ng banyo si Ashley. Ma? Gulat na gulat ang reaksyon nito. Inayos ko yung lababo niya. Hindi daw kasi lumulubog yung tubig. Tugon ni Leonard. Natigilan naman si Sarah at pilit na tinanggap ang dahilan ni Leonard. Aray, ang sakit. Natalisod si Ashley at mabilis naman na lumapit si Leonard. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leonard. Masakit. Dagis ni Ashley. Kaya mo bang maglakad? Pag-aalala din ni Sarah. Hindi po. At dahil hindi kaya ni Ashley na maglakad, ay kinarga ito ni Leonard papunta ng kwarto. Hindi na sumunod si Sarah dahil tiwala naman siya sa nobyo. Mga senaryo na napagtatagpi ni Sarah sa kanyang isipan. Noon pa pala niya nahahalatang may kakaiba sa dalawa. Ngunit dahil mahal niya pareho ang dalawa, ay naging bulag si Sarah. Hindi niya minulat ang mga mata sa katotohanan na mayroon talagang something sa dalawa. Hayop kayo. Mga walang hiya. Anong ginawa kong mali? Bakit ako pinarusahan ng ganito? Hirap na ang kalooban ko. Nagmahal lang naman ako. Minigay ko naman lahat ng kabutihang loob at pagmamahal. Pero ito yung balik sa akin. Sobrang sakit. Pagtangis ni Sarah sa kanyang kwarto. Ganito ang eksena ni Sarah sa tuwing mag-isa na siya. Hindi niya mapigilang hindi maglabas ng sama ng loob sa sarili. Halos gabi-gabing lasing na uuwi si Sarah at mag-iiyak. Tila wala na siyang natitirang pagmamahal sa sarili na maging ang pagkain ay hindi na rin niya naaalala. Mas gusto ni Sarah na uminom at magliwaliw, but at the end of the day, nakikita niya lang ang sarili niya na talunan. Pakiramdam niya ay tanalikuran na siya ng mundo. Nang kinagabihan na naman ding yun ay naisipan muli ni Sarah na magliwaliw. Nag-bar hopping siya kahit solo. Uminom kahit wala pang kain. Hanggang sa nakarami siya ng inom at nalasing. Nakasubsob na siya sa mesa nang may biglang lumapit na magkasintahan. Hello miss, can we share a table with you? Maayos na tanong ng babae. Ngunit pagmulat ng mata ni Sarah, ay mukha ni Ashley at Leonard ang kanyang nakikita. Ngumisi si Sarah. Ba't iba naman dito? Sinusundan niyo ko. Lasing na sambit nito. What are you talking about? Nagtatakang tanong ng dalawa. Dahil sa kalasingan ay kumuha si Sarah ng isang bote ng beer at ibinuhos sa babaeng kasama ng lalaki. Oh my God! Nagsisisigaw ito. Hey, what the hell are you doing? Sinusubukan siyang awatin ng lalaki. Pangaasar na tumatawa si Sarah. Bagay sa'yo yan, Ashley. Para matauhan ka. Para magising ka sa katotohanan na mali ang ginagawa mo. Baliw ka ata eh. Dahil naiinis na rin sa kanya ang babae, ay hinablot nito biglang kanyang buhok at hinantak palabas ng bar. Pagdating sa labas ay itinapon nito si Sarah sa lupa. Saka pa natauhan si Sarah na nakakahiya na siya at ang daming tao na ang nakatingin sa kanya. Nanatiling nakayuko at nakasubsob si Sarah. Hanggang sa nakita na lamang niya ang kanyang sarili na umiiyak. Umiiyak si Sarah habang nasa daan. Yung akala niya na makakalimot siya sa dami ng nainom. Pero nandoon pa rin ang sakit. Mas masakit. Kinabukasan ay walang-wala na sa kanyang sarili si Sarah.
Binaybay niya ang daanan papunta ng ilog na malapit lamang sa staycation na nirerentahan niya. Mas mabuti pa, mawala na ako sa mundong ibabaw kaysa maramdaman lahat ng sakit na to. Pagod na ako. Umiiyak na sambit ni Sarah sa kanyang sarili. Huminto si Sarah at tinitigan ng ilog sa ilalim ng tulay na kanyang kinatatayuan. Tila wala na sa katinuan ay tinalon ni Sarah ang ilog at hinayaan na malunod ang sarili. Habang kinakapos ng hininga, ay nakikita ni Sarah ang isang liwanag sa gitna ng madilim na parte ng tubig kung saan siya ay nalulunod. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan mong mabuhay, Sarah. Huwag kang magpatalo sa bugso ng damdamin mo. Maraming tao sa mundo ang may karamdaman at nais na mabuhay. Ikaw na may malusog na pangangatawan na itatapon lamang ang buhay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Lumaban ka ng patas sa hamon ng buhay at huwag kang papadaig sa mga pagsubok. Masarap mabuhay, Sarah. Bigyan mo lang ng pagkakataon ng iyong sarili. Sambit ng kanyang konsensya. Nagkakawag si Sarah na tila nais iangat ang sarili. Ngunit sa kanyang pagsusubok na iligtas ang sarili ay lalo lamang siyang kinakapos ng paghinga. Katapusan ko na ba? Tanong ni Sarah sa kanyang sarili. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Sarah hanggang sa mawala ng malay si Sarah at ilamon na ng kadiliman ng kanyang wisyo. Ngunit saglit lamang ay may humigit sa kanya at dinala siya sa liwanag. Nakita niya ang kanyang sarili na sinis-CPR ng isang hindi kilalang lalaki. Pinapump ang kanyang dibdib at napaubo siya hanggang sa mailabas niya ang mga tubig na nainom niya habang nalulunod. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga paa, kamay at braso. Buhay ako! Garalgal ang boses ni Sarah. Tiningnan niya ang paligid at tinitigan ng taong tumulong sa kanya. Hindi na napigilan ni Sarah ang sarili at napayakap na siya ng mahigpit dito. Salamat at niligtas mo ko. Umiiyak na sambit ni Sarah. Okay lang. Wala yun. Nakakunot ang noon na tugon naman ng lalaki. Siya si James, isang estranghero na dumayo lamang din sa lugar na pinagbabakasyonan ni Sarah. Nasa 43 na ang edad, gwapo at may matipunong pangangatawan. Isa si James sa pinakamagagaling na negosyante sa bansa, isang bilyonaryo. James Calderon. Ginawad ang kanyang palad kay Sarah. Nasa cabin na sila ni Sarah dahil malapit na ito sa ilog. It's Sarah Ruiz. Tugon naman ni Sarah, sabay tanggap sa kamay ni James at nakipag-shake hands rito. Iniabot ni Sarah ang timplang tsaa kay James at naupo. I really thought na aksidente ang nangyari. Biglang sambit ni James. Natigilan si Sarah at napakagat labi. Nakaramdam naman si James ng awkwardness sa kanyang sinabi. Tumikhim si James. What brought you here anyway? Patay mali siya na pagpapalit niya ng topic. Bakasyon. Nakangiting tugon naman ni Sarah. Napatawa naman si James. Yeah, right. That's why we're here at the staycation. To spend our vacation. Napatawa na rin si Sarah sa sinabi ni James. At saka naalala ang mga na-realize niya nang siya ay nalulunod. Masarap pala talagang mabuhay. Masarap ngumiti at namnamin ang bawat sandali ng buhay. Simula noon ay naging malapit na si Sarah at James sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging mayaman at successful, si James ay nag-iisa at nagsosolo na sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang at nag-iisa lamang na anak si James. Kaya naman tulad ni Sarah na natagpuan ang kapanatagan sa kanya, ay nakita rin ni James ang katiwasayan sa bawat araw na kasama ang dalaga. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Sarah kay James habang inaalalayan siyang maglakad dahil sa nakapiring ito. Basta sumunod ka lang sa direksyon ko. Saglit pa ay naramdaman na ni Sarah na huminto na sila sa paglalakad. Naramdaman niyang lumamig ang simoy ng hangin at dalisay ang paligid.
Tinanggalan na siya ng piring ni James at laking gulat ni Sarah na makita ang buong bayan ng lugar. Nasa mataas na tuktok pala sila ng isang burol. Wow, napakaganda naman dito, James. Manghang-mangha si Sarah dahil puro ilaw ang kanyang nakikita mula sa baba. Hindi lang yan. Sambit ni James. In the count of 1, 2, 3, and 4. At biglang lumabas ang makukulay na fireworks sa kalangitan. Walang kapantay ang kasiyahan ni Sarah. Habang pinanonood ang fireworks display na pasadya ni James para sa kanya. Aabot hanggang langit at walang katapusan ang ngiti ni Sarah. Napakasaya ng puso niya. Inabot ng halos 30 minuto ang fireworks display. At nang matapos ito, ay tumambay na muna ang dalawa doon upang namnamin ang sariwang hangin. Why are you doing this? Biglang tanong ni Sarah. Sarah kasi. James, kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, please. Huwag mo nang ituloy. Diretsong sambit ni Sarah na hindi makatingin sa mga mata ni James. Sinubukan ni James na hawakan ang kamay ni Sarah, ngunit iniwas ito ng dalaga. I'm sorry, James, pero hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa pagmamahal mo. I might be rude pero I was just being honest with you. Tumayo ang dalaga at tumanaw sa malayo. It's fine, Sarah. Wala akong nirarush. Wala akong itatanong kung bakit. Pero gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang mga dahilan mo. Handa akong maghintay. And gusto ko lang din malaman mo na ginagawa ko to kasi gusto kong mapasaya ka. Ginagawa ko to kasi gusto kong iparamdam sa'yo na may halaga ka. Masayang masaya ako sa tuwing nakikita akong masaya ka. Kaya sana, kahit yun na lang, hayaan mong gawin ko para sa'yo. Bahagyang lumingon si Sarah kay James at ngumiti ng malumanay. Ginawa ni James ang lahat upang mapasaya si Sarah at hinayaan lamang siya ng dalaga na gawin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Tuluyan nang nakalimutan ni Sarah ang sakit ng kahapon at ni hindi na sumasagi sa isipan niya ang ginawang kataksilan ng dating nobyo at ng anak-anakan niya. Naka-move on na si Sarah sa tulong ni James. At ang dating mga gabi na punong-puno ng pighati ay ngayon punong-puno na ng mga ngiti at walang katapusang kaligayahan. Ang pag-aakalang ang kahapon ay tuluyan na siyang nilubayan ay hindi inaasahang magpaparamdam. Hi! Bati ni Danica kay Sarah. Bigla kasi itong nag-FaceTime sa kaibigan. Hi, kamusta na? Tanong naman ni Sarah. Ikaw ang kamusta? Eto, awa ng Diyos, okay na. Ay, halata naman eh. Nagkakalaman ka na, Sarah. Compare mo nung last nating nag-usap. Wait lang. Parang may nagpapataba na sa best friend ko ah. Napatawa naman si Sarah. Ano ka ba? Masaya na lang talaga ako sa buhay ko now. Less stress and I already moved on. Well, that's good to hear. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magiging okay ka din. Pero teka, may iba tayo. Mabuti ka nga, nakaka-move on ka na. Samantalang ang animal, kinakarma na. Dire-diretsong sambit ni Danica dahil may pagkamadaldal din. Natigilan si Sarah. Ay, sorry Sarah. Nadala lang. Bakit? Anong nangyari sa kanila? So ayun na nga. Nung umalis ka, nagtuloy-tuloy pa rin yung relasyon ng haliparot mong anak-anakan tsaka nung gago mong ex. Siguro mga after 1 week lang simula nung nawala ka, lumantad na sila. Aba, hindi na nahiya sa mga chismosa sa atin. Sila ang laman ng balita. Halos araw-araw magpahanggang ngayon. Kung noon, puro kaharutan ang ginagawa sa kalsada kapag dumadaan. Ngayon, mag-isa na lang si Ashley na pumupunta ng tindahan tapos puro pasa. What? Oo, nalugi na rin ang negosyo mo at wala namang hanap buhay si Leonard. Siya, sige, diyan ka na muna ha at nag-iiniyak ang inaanak mo. Call na lang ulit ako pag free time. Ingat ka palagi. Bye, I love you. At diretso ng inoff ni Danica ang FaceTime call. Napatulala naman si Sarah. At maya-maya pa ay dumating na si James. Hi.
Bati ni James. Ngunit nanatiling tulala si Sarah. Sarah, is there something wrong? Nakausap ko kasi si Danica. And what about her? It's about Ashley actually. Ashley? James, I think it's about time na para malaman mo yung about sa past ko. Nakatitig lamang si James kay Sarah. Handang makinig. Mata sa mata. Dapat ikakasal na ako pero it happened na. My fiancé cheated on me. And yung babae niya, yung anak ko. Nanlaki ang mga mata ni James. I'm sorry about that, Sarah. And sorry to ask this, pero yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mong tanggapin ang pagmamahal ko? Tumango ng bahagya si Sarah. Sana maintindihan mo na hindi pa ako handa. Yes, I'm totally healed at nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw yung tumulong sa akin para maghilom ang mga sugat ng nakaraan ko. Pero ayokong maging unfair sa iyo na tanggapin kita kahit hindi pa ako handa. Naiintindihan ko, Sarah. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, kahit ano pang maging dahilan mo, handa akong maghintay. Basta kasama kita, masaya na ako. Salamat, James. Napabuntong hininga si Sarah. Pero what seems to be the problem? Is your ex bothering you? Nabalitaan ko kasi na sinasaktan niya ang anak ko. Well, that's rude. Ano sa tingin mong pwede kong gawin? Why don't you call her? Natigilan si Sarah. I mean, okay ka na, 'di ba? Pero kung hindi ka pa rin handa na makausap siya. Hindi na pinatapos ni Sarah ang sasabihin ni James. Hinanap niya agad ang number ni Ashley at tinawagan ito. Isang ring pa lamang ay sumagot na agad ang dalaga. Mama? Mama, ikaw ba yan? Garalgal ang boses ni Ashley. Napahawak sa kanyang bibig si Sarah dahil nais niyang humugulgol ng iyak. Ngunit inawat niya lamang ang kanyang sarili dahil ayaw niyang malaman ni Ashley na alam na niya ang nangyayari dito. Ang gusto ni Sarah ay mismong kay Ashley manggaling. Mama, I'm sorry. Umiiyak na si Ashley sa kabilang linya. Patuloy namang tumutulo ang mga luha ni Sarah. Patawarin mo ako, Ma. Nagsisisi na ako. Tulungan mo ako, Ma. Lumunok na muna ng laway si Sarah upang maging normal pa rin ang tono ng kanyang boses. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Hirap na ako, Ma. Sinasaktan ako ni Leonard. Walang araw na hindi niya ako nilapatan ng kamay. Pagod na ako, Mama. Tulungan mo ako, please. Iyak nang iyak si Ashley. Nasaan si Leonard? Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo pahiwalayan yung hayop na yan at i-report mo sa mga pulis? Saan ako pupunta, Ma? Wala na akong ibang pupuntahan. Pwede ba ako sa'yo pumunta? Biglang humina ang boses ni Ashley. Hindi na nagsalita si Sarah. Hindi pa siya handang makita si Ashley. Ganito, Ashley. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Padadaanan kita dyan kay Tita Danica mo, okay? I-report na natin to sa mga pulis. Sige po, Mama. At ibinaba na ni Sarah ang tawag. Pagka-off ni Sarah ng tawag, ay doon na siya humagulgol. Naaawa naman sa kanya si James. At tanging pagyakap lamang kay Sarah ang kaya nitong gawin. Yung niloko nila ako. Pero nandito pa din ako para sa kanya. Hindi ko siya kayang tiisin, James. Awang-awa ako sa anak ko. Kung pwede ko lang kunin lahat ng sakit na nararamdaman niya. Patuloy na umiiyak si Sarah. Mabuti kang tao, Sarah. Magiging okay din ang anak mo. Unlike me. Napaisip si Sarah sa sinabi ni James. Binay ni Sarah ang mga luha niya. What do you mean? I'm sorry, Sarah, kung late ko nang sasabihin to sa'yo. Pero may anak ako. Isang babae. Baby pa lang siya nang nilayo siya sa akin ng mother niya. Bakit hindi mo siya hinanap? I tried, Sarah. Lahat ginawa ko para mahanap siya. I started looking for her mother and I found her. Pero puntod na ang nakita ko. She died from cancer. And the baby? Umiling-iling si James.
Wala na doon ang anak ko. Wala ding makapagsabi kung saan siya dinala. Until now, hirap na hirap akong hanapin siya. Lahat na ng magagaling na detective hinar ko pero wala silang makuhang impormasyon dahil kahit ako hindi ko alam yung pagkakakilanlan niya. I mean, I really don't know how to start. Alam mo yun, yung parang nangangapa ako sa dilim. Naluluhang kwento ni James. Si Sarah naman ang nagko-comfort kay James. Hinaplos-saplos niya ang braso nito. I will help you, James. Pero paano natin gagawin yun? She's grown up now for sure. She's probably 19 if I'm not mistaken. Sambit ni James. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sarah at James. Lahat ng source na pwede nilang pagkuhaan ng information about sa nawawalang anak ni James ay nilapitan nila. Nagprint din sila ng maraming flyers upang idikit sa mga nadadaanan nila at iniaabot sa mga nakakasalubong. Ginawa din nilang manawagan sa radyo, TV at mag-post sa social media accounts. Habang abala ang dalawa sa paghahanap sa nawawalang anak ni James, ay bigla namang nakareceive ng tawag si Sarah mula kay Danica. Sarah, sorry, pero nawawala si Ashley. Naiwan kasi siya dito kanina sa bahay tapos pag-check namin sa mga CCTV, nakita namin pinasok ang bahay namin ni Leonard at kinuha siya. Natatarantang sambit ni Danica at maging si Sarah ay aligaga na rin na hindi malaman ang gagawin. Saktong naroon si James, kaya naman agad na silang nag-report sa pulisya at umuwi na si Sarah sa kanila. Sinamahan siya ni James. Habang nasa biyahe sila Sarah pa uwi sa kanila, ay may tumatawag kay James. Isang madre na nangangalaga sa bahay ampunan na pinanggalingan umano ng kanyang anak. Sarah, nakausap ko na ang taong nag-alaga sa anak ko. Pero nang nag 9 years old na siya, nakakuha na sila ng magiging foster parents niya. Masayang balita ni James kay Sarah. Talaga? Ano bang sabi niya? Sino daw nakaampon sa anak mo? Excited naman na tanong ni Sarah. I'm still waiting for their message. Hinahanap pa nila yung files ng anak ko since it's almost a decade. Sa sobrang saya ni James, ay hindi niya naiwasan na hawakan ang kamay ni Sarah. I'm so glad na makikita ko na ang anak ko, Sarah. And hindi yun mangyayari without your help and support. Thank you so much for that. Hindi nagsalita si Sarah at napatingin sa kamay niya na hawak ni James at naiilang na iniwas ang tingin sa binata. I'm sorry, Sarah. I didn't mean to. Biglang inalis naman ni James ang pagkakahawak niya sa kamay ni Sarah at patay mali siya na tumanaw sa labas ng bintana ng sasakyan. Napangiti naman palihim si Sarah at namula ng bahagya ang pisngi. Pagdating nila Sarah at James sa bahay ni Danica, ay naroroon na rin ang mga pulis. Iniimbestagahan ang nangyari. Danica, nagyakapan ng dalawa at napukaw agad ng pansin ni Danica ang kasama ni Sarah. Sino siya? Pabulong ni Danica. Tila may ibig sabihin ng tingin. Si James, kaibigan ko. James, si Danica, best friend ko. Pagpapakilala naman ni Sarah. Hi, mamaya na tayo magtsikahan kasi may problema pa kami. Upo ka na muna dyan. Sambit ni Danica, sabay higit kay Sarah sa may kusina. Kaya pala, mas lalo kang gumaganda ngayon. Tapos ang blooming mo na kasi may jowa ka na ha. Pabulong ng pang-aasar ni Danica kay Sarah. Danica, saka na tayo magkwentuhan about yan. Kailangan na nating mahanap ang anak ko. Baka kung ano pang gawin sa kanya ni Leonard. Nag-aalalang sambit naman ni Sarah. Oo nga pala, sorry naman, na-carried away lang ako sa kasama mo. In fairness, bagay kayo ha. Pahabol pa ni Danica. Nagkalid na ang mga pulis sa pinagtataguan ni Leonard at agad nilang pinuntahan ang kuta nito. At dahil hindi na mapakali si Sarah, ay inunahan na niya ang mga pulis. Are you sure about this, Sarah? Tanong ni James kay Sarah na hindi siya iniiwan sa ere. Si James ang nagmamaneho ng sasakyan at nakakonvoy sa kanila ang kanyang mga tauhan na lula ng dalawang sasakyan. It's okay, James. Kahit ako na lang. Problema namin to at sumasobra na ako sa part na pati ikaw nadadamay pa dito. Sobrang naabala na kita at nahihiya na ako sa'yo. Hindi nagsasalita si James at diretsong tumingin sa kalsada. Nang makarating na sila sa lugar kung saan dinala ni Leonard si Ashley, ay pinarada na ni James ang sasakyan. James, you can go now. Susunod na rin naman ng mga pulis. Sambit ni Sarah. Sarah, you know I can't do that.
Paano kung may gawing masama sa'yo si Leonard? James, please. I know Leonard very well and alam ko kung paano siya kakausapin ng maayos. Hindi na alam ni James ang kanyang sasabihin. Saglit pa ay manareceive siyang message. Sarah Ruiz, siya ang umampun sa anak mo. And Ashley Moral ang kanyang pangalan na ngayon ay na-transfer na under Sarah's name. Please call us back para maibigay namin yung other information ng naging foster parents niya. Thank you. Nanginginig ang mga kamay ni James sa kaba. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Hindi na pala niya kailang hanapin pa ang anak niya dahil matagal na pala niyang nahanap. Sarah. Mahinang tawag ni James sa pangalan ni Sarah. Agad namang lumingon si Sarah at lumapit kay James. James, wag ka na namang makulit. Sinabi ko na, di ba? She's my daughter and I need to be there. Natigilan si Sarah. Parang gusto niyang mabingi sa mga sinabi ni James. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Nais niyang maging masaya para kay James dahil magkikita na sila ng anak niya. Ngunit nasasaktan siya sa punto na narito sa kanyang harapan ang mas may karapatan sa anak niya. Adopted child mo lang si Ashley. Tama ba, Sarah? Tumango si Sarah at iniwas ang tingin kay James. Anong gusto mong sabihin? Na ako ang dapat nawala dito? Lumuluhang tanong ni Sarah. I didn't say that. Pero gusto ko lang i-confirm kasi ayokong mapahiya ulit. Gusto kong masigurado na si Ashley talaga ang nawawala kong anak. Iyak tawa na sambit ni James. Maya-maya pa ay may pumapalakpak na. Papalapit ito sa kanila. Leonard. Sambit ni Sarah. Drama niyo naman. Dami niyong sinasabi. Sambit pa ni Leonard. Nasaan ang anak ko? Halos sabay na sambit ni Sarah at James. Oh, chillax lang kayong dalawa. Nakakatakot naman ni dalawa kayo, isa lang ako. Ano ba naman laban ko? Nasaan si Ashley? Ano bang kailangan mo? Galit na tanong ni Sarah. Ngumisi si Leonard. Simple lang, pera. Ibibigay ko naman ang anak mo at napagsawaan ko na siya. Basta hayaan niyo lang ako makalis, ibigay niyo ng perang kailangan ko at ibibigay ko ang anak mong laspag ko na. Hayop ka! Galit na galit si James sa mga sinabi ni Leonard. Kaya naman susugudin niya sana ito. Subukan mong lumapit at pasasabugin ko ang utak mo. Sabay tutok naman ang baril ni Leonard kay James. Leonard! Naiiyak na sigaw ni Sarah. Parang demonyo namang humahalakhak si Leonard. Ang cute na namang tingnan. Nagkukumo sa mga kamay ni James sa galit dahil hindi siya makalapit kay Leonard. Saglit pa ay umatras ang binata sa dilim at hinigit si Ashley. Ashley! Halos sabay na sambit muli ni Sarah at James. Hindi makapagsalita si Ashley dahil nakatali ang bibig niya. Ito nang hinahanap niyo. Akin ang kailangan kong pera. Magkanong kailangan mo? Si James ang nagtanong. O sige, kahit 1 bilyon na lang. Ano? Bakit? Di mo ba kayang ibigay? Napaka-imposible naman noon. Leonard, alam mo na wala akong ganyang kalaking pera. Umiiyak na sambit ni Sarah. Alam ko yung shota mo meron. Napabuntong hininga si James. Nagtitimpi. I have, but it's only a check. May kinuha si James sa loob ng kanyang coat at agad na pinirmahan nito. Maglalakad ako para kunin si Ashley and I'll give you this check. Deal! Nagsimula nang umabante si James at ganon din si Leonard at si Ashley upang magsalubong. Ilang mga hakbang pa. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Sarah. Maya-maya pa ay magkalapit na si James at Leonard. Iniabot agad ni James ang cheque kay Leonard. Ngunit tuso talaga si Leonard. Dahil nang makuha na niya ang cheque, ay itinutok niya ang baril kay James. At bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng baril, ay may bumaril na sa kamay ni Leonard. Ang tauhan ni James na dating sniper. Naitapon ni Leonard ang baril na hawak at namilipit sa sakit dahil putol ang isa niyang daliri. Hindi din naman nagtagal at dumating na rin ang mga pulis. At naglabasan na rin ang mga tauhan ni James.
Wala nang nagawa si Leonard dahil huli na siya. Anak, Niyakap ni Sarah si Ashley. Mama, sorry. Sorry po. Iyak nang iyak si Ashley habang hawak si Sarah. Nakatingin lamang si James sa dalawa na abot hanggang langit ang ngiti. Tapos na yun, anak. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na, okay? Hawak ni Sarah ang pisngi ni Ashley. Saglit pa ay bumaling si Sarah kay James. Anak, siya ang tunay mong ama at matagal ka na niyang hinahanap. Lalapit na sana si James kay Ashley upang yakapin ito, ngunit mabilis na yumakap si Ashley kay Sarah. Nagtinginan si Sarah at James. Umiling-iling si Sarah na tila may nais iparating kay James. Mabilis na nakaintindi si James. Kaya naman, hindi na nila muna pinilit si Ashley. Sa halip ay umuwi na sila sa bahay ni Sarah. Tumawag din agad sila ng doktor upang matingnan ng dalaga. How is she, Doc? Tanong ni Sarah, pagkababa ng doktor galing sa kwarto ni Ashley. She's resting now. Ashley is experiencing a post-traumatic stress disorder. We need to give her time para maging okay ulit siya. So much better wag na muna natin siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. You guys must give her all the love, care, and attention that she needs. Anything else? Sarah, please give me a call. Kailangan ko lang bumalik na agad ng hospital. Sige po, doktora. Salamat po. At umalis na ang doktor. Naiwan si James at Sarah. Katahimikan. James, I think. It's fine, Sarah. Naiintindihan ko. Huwag na muna nating pilitin si Ashley na tanggapin ang katotohanan ako ang father niya. At katulad ng paghintay ko sa'yo, kayang-kaya ko rin maghintay hanggang sa maging okay na si Ashley at maging ready. Ngumiti si Sarah. Thank you, James. Thank you so much. Garalkal ang boses ni Sarah at niyakap si James. Hindi nawala ng pag-asa si James na makuha ang loob ni Ashley. Halos araw-araw niyang dinadalaw si Sarah at Ashley. Siya ang nagluluto at nagpapakain kay Ashley. Kung minsan naman ay si James na ang nag-grocery sa tindahan ni Sarah. Okay pala tong mini grocery mo, ano? Malakas dito. Puna ni James sa tindahan ni Sarah. Wala kasing ibang mini grocery dito. Ito lang. Ang lalayo pa ng mga pamilihan kaya dito sila nabili sa akin. Maya-maya ay dumaan ang mga tsismosang palaging nakatambay sa tapat ng bahay nila noon. Ay Sarah, boyfriend mo na ba yan? Bagay kayo ha? At lumampas na rin ang mga ito. Napatawa naman si Sarah at James sa isa't isa. Ay! Huli ni Ashley mula sa kwarto nito. Mabilis na pumunta si Sarah at James doon. Ashley! Pasigaw na sambit ni Sarah. What's happening here? Naabutan nilang nakatayo sa kama si Ashley. Takot na takot. Lumapit naman si James at tinanong muli si Ashley. Ano ba yun? Itinuro ni Ashley ang kumot at binuklat ito ni James. Pagbuklat ni James ay napatalon din ito sa takot. Ay! Ayoko niyan! Tumakbong palayo si James. Kumunot ang noo ni Sarah at binuklat din ang kumot ni Ashley. Tawang-tawa siya nang makitang butiki lang naman pala ang naroon. Hagal pa kang tawa ni Sarah. Natatawa din si Ashley, ngunit pinipigilan niya. Mag-ama nga kayo. Natatawa pa ring sambit ni Sarah. Napatawa na rin si James. At si Ashley naman ay tila wala na lamang narinig. Oo nga pala. Nagluto si James ng paborito mo, anak. Halika, kain tayo. Patay mali siya na sambit ni Sarah. Sige po, Mama. Nagugutom na rin po ako eh. Mabilis na tugon ni Ashley. Natuwa naman si Sarah sa tugon ni Ashley dahil ng mga naunang araw ay wala itong kagana-ganang kumain. Hindi sumuko si James. Ginawa niya ang lahat upang mapalapit kay Ashley. Ang inaakalang pag-asa na makakamit niya ay tila naging madamot para sa kanya. Where's Mama? Tanong ni Ashley na galing sa kanyang kwarto. Oh, gising ka na pala. She's buying something. Babalik din siya agad. Gutom ka na ba? Halika ipaghain kita. Mabilis namang naghaing si James at naupo naman si Ashley. Pagkahain ni James ng pagkain, nanatiling nakatitig lamang si Ashley dito. Is there something wrong? Ayaw mo ba ng ulam? We can order using Grab. Anong gusto mong kainin?
Aligagang tanong ni James. Umiiling-iling si Ashley. Can you tell me, anong gusto mong kainin? Bakit ka pa bumalik? Tanong ni Ashley. Ha? Okay naman na ako eh. Alam mo ba, kung nagpakita ka kaagad, hindi sana mangyari sa akin to. Hindi sana ako nauuto ng lalaking may edad sa akin. Hindi sana ako mapapahamak. Nung nakilala ko si Leonard, father figure lang naman talaga yung hanap ko eh. Kasi kulang yung pagkatao ko. Pero iba pala yung intention niya. Wala eh, napasubo na ako. Hanggang sa hindi ko na napapansin pati pala si mama. Nasasaktan ko na. Umiiyak na si Ashley. Maya-maya pa'y dumating na si Sarah. Ashley. Saway ni Sarah. Anong nangyayari dito? Tanong ni Sarah, pagamat narinig naman niya ang mga sinabi ni Ashley. Tumayo si Ashley na tila walang narinig at akmang aakyat na sana ng kanyang kwarto. Ashley, tinatanong kita, anong mga sinasabi mo? Diretso pa rin si Ashley. Ashley. Tumaas na ang boses ni Sarah at hinablot ang kamay ng dalaga. Kinakausap pa kita, hindi ba? Hindi ka pa rin ba tapos sa issue na yan? Akala ko magiging okay ka na. Akala ko matatanggap mo na rin si James. Huwag ka naman maging matigas, anak. Kung ako nga na, naniloko ninyo. Natuto akong magpatawad. Itinapon ko ang galit ko, anak, at hinarap pa rin ang katotohanan na anak pa rin kita kahit hindi ka nanggaling sa akin. Inisip ko pa rin ang kapakanan mo na kailangan mo ng isang ina na gagabay sa'yo. Ngayon, nandito na ang tunay mong ama at bumabawi sa'yo, pero tinataboy mo siya palayo. Huwag ganun, anak. Matuto kang magpatawad. At huwag mong isisi kay James kung anong nangyari sa'yo dahil tandaan mo, lahat ng bagay na nagagawa natin, tayo ang nagdesisyon nun. Tayo ang may kagustuhan nun. Choice mo yun. At huwag mong isipin na hindi ka niya hinanap. Hinanap ka niya. Mali lang ang naging daan niya dahil wala siyang kahit na anong clues tungkol sa'yo. At napakabait ng Diyos dahil nagkakilala kami at ako pala ang daan niya patungo sa'yo. Hindi ka naman namin pinipilit na tanggapin siya agad, Ashley. Step by step, magiging okay din ang lahat. Tumitig lamang si Ashley kay Sarah sa kabila ng mga sinabi nito. Blanko ang isip ni Ashley at hindi makapa ni Sarah. Yumuko ito at diretso nang bumalik sa kanyang kwarto. Napakagatlabi si Sarah at napaiyak. Lumapit naman agad si James upang i-comfort ito. Thank you, Sarah. Pero I think that's enough. Ang mahalaga, alam kong nasa mabuting kamay si Ashley ngayon. Masaya ako na ikaw ang nakakuha sa kanya. Panatag ang loob ko ngayon na alam kong hindi mo siya pababayaan. Sa ngayon, hayaan na muna natin siya. Baka kailangan niya rin ng space. Mabuti pang umuwi na muna ako at magstay na muna sa company. I'll be better soon. Lilibangin ko na lang din ang sarili ko habang naghihintay ng paghil ng puso niya. Mag-iingat kayo palagi. If you need anything, tawagan mo lang ako, okay? At tuluyan nang umalis si James. Hindi maintindihan ni Sarah ang sarili niya. Bakit hindi niya pinigilan si James? Bakit niya hinayaang umalis ito? Bakit hindi niya sinabi ang nararamdaman niya para dito? Naguguluhan siya. Lumipas ang mga araw, ay napapansin ni Ashley na hindi na nagpupunta si James sa bahay nila. Ma? Oh. Magkasama silang mag-ina, namimili ng mga paninda. Bakit hindi na po napunta si James pa? Opo. Bakit mo hinahanap? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman po. Baka kasi namimiss mo na siya? Ako o ikaw? Nakangiti si Sarah. Ano? Namimiss mo na ba siya? Pag-ulit ni Sarah, na tila may pang-aasar pa. Natawa naman si Ashley. Sabihin mo muna, ma, na namimiss mo rin siya, di ba? Oo naman. Diretso namang tugon ni Sarah na napakagatlabi dahil hindi niya akalain na masasabi niya iyon. Bakit hindi mo pa siya sagutin kung ganun? Natigilan si Sarah. Tumako na lamang siya ng ibang daan upang makaiwas sa tanong ni Ashley dahil maging siya ay hindi niya alam kung bakit nga ba hindi pa niya tanggapin ang pagmamahal ni James. Napansin naman ni Ashley na nailang si Sarah sa kanyang tinatanong kaya hindi na niya inulit.
Nang mga sumunod na araw pa ay nabalitaan ni Sarah at Ashley na pumanaw na ang tatay ni Danica. Iyak nang iyak si Danica nang pinuntahan nila ito. Ang sakit, Sarah! Hindi ko in-expect na kukunin siya bigla sa amin. Walang sakit ang tatay ko. Iyak nang iyak si Danica. Naiiyak na rin si Sarah dahil naging malapit din sa kanya ang tatay nito. Nakikinig na lang din si Ashley at tila nadadala sa mga sinasabi ni Danica. Kaya totoo yung sinasabi nila, Sarah, na mahalin mong magulang mong boy sila. Iparamdam mo kung gaano sila kaimportante sa atin. Mahirap mawala ng magulang at swerte ka kung nakakasama mo pa sila. Kung ibabalik ko lang ang panahon, hindi ako magtatampo sa kanya. Hindi ako magagalit. Napahagulgol na si Danica at hindi rin inaasahan ni Ashley na madadala din siya sa mga sinabi ni Danica. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na umiiyak na din. Kinabukasan ay maagang nagising si Ashley. Sumunod si Sarah dahil naamoy niya ang niluluto nitong almusal. Ang bango ah. Himala naman sa'yo anak, ang aga mo ata. Bati ni Sarah, sabay halik sa pisngi ni Ashley. Kumain ka na ma, at tayo ay aalis. Sambit ni Ashley habang nagpe-prepare ng pagkain. Aba, at saan naman tayo pupunta? I'm ready na po. Natigilan si Sarah sa sinabi ni Ashley. Sigurado ka ba anak? Naiiyak na tanong ni Sarah. Yes po. Ang dami ko lang na-realize kagabi nung nagpunta po tayo sa burol ng tatay ni Tita Danica. Biglang napaiyak si Ashley. Ayoko pong pagsisihan ko someday na hindi ko man lang nayakap yung tatay ko at nasabi sa kanya yung mga gusto ko pong sabihin. Patuloy na sambit ni Ashley habang umiiyak. Napaiyak na rin si Sarah. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit si Ashley. Pagkatapos kumain, ay naghanda na si Sarah at Ashley paliwas ng lugar kung saan nakatira si James. Sa kumpanya ni James sila dumiretso. Pagkarating nila dito ay manghang-mangha si Ashley sa laki at lawak ng kumpanya ng ama niya. Sa conference room sila naghihintay. Okay ka lang ba? Tanong ni Sarah ka Ashley. Opo. Tugon naman nito. Parang gusto ko pong magbanyo. Sige, gusto mo bang samahan kita? Hindi na po, ma. At lumabas na muna ng conference room si Ashley upang maghanap ng banyo. Hello po. Excuse me po. Pwede po magtanong? Tanong ni Ashley sa isang employee doon. Sure. Saan po yung banyo dito? Diretso ka lang dyan tapos kakaliwa ka. Ayun, nasa dulo lang. Sige po. Thank you po. Nakangiting nagpasalamat si Ashley. Agad na pumunta ng banyo si Ashley. At pagkatapos niyang umihi, ay lumabas na din siya agad. Bago pa man siya makaliko sa hallway, ay naririnig niyang nakikipagtalo ang isang pamilyar na boses. Pagkakita niya ay si James nga ang nakikipagtalo sa isang investor. I'm sorry James, pero we're just accepting projects when it's about parenting. I mean, yes, it's about your charity plans, but the main thing here is you as a parent. But you're not. Papa. Natigilan ang lahat nang biglang tinawag ni Ashley si James ng papa. At halos maluha si James na makitang naroon si Ashley. Lumapit si Ashley at niyakap si James. Hindi mo naman sinabi na may anak ka, James. Well, no more arguments. We are going to sign the papers. Kinamayan si James ng investors at nagpaalam na rin ang mga ito. Natutulala pa rin si James at bahagya namang lumayo si Ashley. Saglit pa ay nagyakapan ng dalawa. Mahigpit na mahigpit. Anak. Iyak nang iyak si James. Papa. Ganon din si Ashley. Ang tagal naman ng batang yun. Sambit ni Sarah sa kanyang sarili habang hinihintay si Ashley. Saglit pa ay nagulat siya dahil biglang nagbukas ang pinto at pumasok si Ashley kasunod na si James. Naluha agad si Sarah at hindi makapaniwala sa nakita. Okay na ba kayo? Maluha-luhang tanong ni Sarah. Yes, Sarah. Thanks to you. Masayang sambit ni James. Ngumiti naman si Sarah. Bakit pa kayo lumuwas?
Pwede mo naman akong tawagan, Sarah, para hindi na kayo napagod sa biyahe. Sambit ni James. Miss ka na din kasi ni Mama, Papa. Singit ni Ashley na may pang-asar ng ngiti kay Sarah. Totoo ba? Huy, bata ka. Saway naman ni Sarah. Natatawa naman si James sa dalawa. Nahihiya naman si Sarah at namumula ang pisngi. Papa, labas po muna ako ha. Paalam ni Ashley, sabay ngisi kay Sarah. Naiwan ang dalawa sa loob ng conference room. Pinalot sila ng katahimikan. Tumikim si James upang mabasag ang katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa ni Sarah. Totoo ba? Tumingin naman si Sarah ng bahagya kay James. Totoo bang namiss mo ako? Hindi nagsasalita si Sarah at nanatiling tahimik. Napabuntong hininga si James at takmang tatalikod. Oo, miss na miss kita. Ayaw sana kitang kaharap ngayon kasi sa totoo lang, James, naiinis ako sa'yo. Kasi natiis mong hindi ako makita. Natiis mong hindi ako kausapin. Nalulungkot ako bawat araw na wala nang magluluto at mamimili para sa amin. Umiiyak na si Sarah. Mahal na kita, James. Walang abog-abog ay hinawakan ni James sa mukha ni Sarah at siniil ng halik ang mga labi nito. Halik na sabik sa isa't isa. Halik na naghahanap ng kalinga at pagmamahal. Halik na natagpuan na ang katiwasayan. Halik ng pag-ibig. I love you so much, Sarah. At alam mong mas minamahal pa kita araw-araw. Kayong dalawa ni Ashley. Sambit ni James habang nakatitig sa mga mata ni Sarah. Ngiting walang kapantay ang ginawad ni Sarah. Umaapaw sa kaligayahan ng puso niya. Hindi niya akalain na makakatagpo pa siyang muli ng tunay na pagmamahal sa piling ni James. Worth it ang paghihintay ko at tama ang taong pinili kong mahalin. Salamat sa pagkakataong ito na binigay mo para mapatunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko. Hindi ka magsisisi, Sarah. I'll be right here for you and Ashley as long as I live. Hinalikan ni James si Sarah sa kanyang noo. Ang taya naman? Biglang dumating si Ashley. Halika nga dito. Tawag naman ni Sarah at nagyakapan silang tatlo. Nakalipas ang ilan pang mga taon, tuluyan ang naghilom ang mga sugat sa puso ni Sarah, Ashley at James. Nagpasya na rin si Sarah na sa Amerika na magtuloy ng pag-aaral si Ashley. Naibenta na ang bahay at lupa niya at nagsama na rin sila ni James. Tinuruan si Sarah ni James kung paano humawak ng negosyo at ang magpatakbo ng kumpanya. Han, we're going to be late. Alam mo naman na ayaw ng anak mo naghihintay ng matagal. Sambit ni Sarah dahil hinihintay niya si James. Pupunta kasi sila ng airport upang sunduin si Ashley. Habang nasa daan sila ay walang kaalam-alam ang magkasintahan na may plano pala si Ashley. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe ay nakarating na sila ng airport. Pagkarating doon ay nagulat sila dahil may biglang dumampot sa kanila at piniringan silang dalawa. Sino kayo? Nagwawala si Sarah. Huwag ka nang malaman pa kung ayaw mong masaktan. Sambit ng isang boses na lalaki. Don't you dare touch her. Ano bang kailangan niyo? Galit na rin si James. Saglit pa ay tumigil na ang kanilang sinasakyan. At inilalayan sila ng may mga hawak sa kanila pababa ng sasakyan at itinayo magkatabi. Maya-maya pa ay may nagtanggal na ng piring nilang dalawa. Si Ashley. Anak, ano ba naman to? Natatawang tanong ni Sarah. Mapapaaway pa ako sa iyo eh. Sambit din ni James. Mama, Papa, sobrang dami nang nangyari sa atin and alam kong everybody's already healed na. I'm happy na with my life now and ibinigay niyo naman talaga sa akin yung buhay na ipinangako niyo as a parent. I think it's time for the both of you naman para makuha yung deserve niyong peacefulness. Kinuha ni Ashley ang isang banner at nagpatulong sa tauhan ni James. Pinasa ni Ashley ang nakalagay doon. Ma, Pa, will you marry? Tanong ni Ashley habang nakahayag ang singsing na hawak sa harapan ni Sarah at James. Maiyak-iyak si Sarah na tumugon sa tanong ni Ashley at ganun din si James. Agad na kinuha ang singsing kay Ashley at isinuot kay Sarah. Yes, we will marry.
Sabay na sagot ni Sarah at James. Nang sumunod na taon, ay tuluyan nang nagpakasal si James at Sarah. Maayos nilang nairaos ang kanilang kasal. Napatunay nila sa mundo na sila talaga ang para sa isa't isa. Ang buong pag-aakala ni Sarah na wala nang magmamahal at magbibigay importansya sa kanya ay binago nang makilala si James. Sabi nga nila, huwag mong madaliin ang pagdedesisyon sa isang bagay kung hindi ka pa naman sigurado. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung alam mong hindi mo nakikita ang kapayapaan ng puso mo. Nagpapasalamat si Sarah dahil nakilala niya si James at dumating sa buhay niya si Ashley. Naging mapait man ang buhay niya sa una, ay nagkaroon din naman ng tamis. Ngayon, nakapiling niya ang pinakamahalaga sa buhay niya. Wala nang mahihiling pa si Sarah sa buhay niya. Isa na siya sa pinakamasayang tao sa mundo. Umaapaw sa kaligayahan ng puso niya at wala siyang ibang ipinagpapasalamat kung hindi ang pagkakaloob sa kanya ng isang magandang pamilya. Ang taong para sa iyo ay hindi ka lalagpasan at susukuan. Ang tunay na pagmamahal ay makapaghihintay at tumarating sa tamang panahon. At dumating na yung tamang panahon para sa akin. Kaya salamat, Ama, dahil mayroon akong isang James at isang Ashley. Salamat sa maganda at masayang pamilya na meron ako. Alam kong hindi kami perpekto, pero para sa akin, silang dalawa ang pinaka-perpektong nangyari sa buhay ko. At wala na akong mahihiling pa. Sambit ni Sarah sa kanyang diwa. Ang buhay ng tao ay panapanahon lamang. Kaya wag tayong nagmamadali sa buhay. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi man, ay matuto tayong maghintay sa tamang panahon na para sa atin. May takda ang Diyos na tamang tao at tamang pagkakataon. Basta maging matyaga lang at matutong magtimpi.